sa Family Coordinator ng Zapote 3, WhatsApp na. Mula sa Barangay Zapote 3, WhatsApp na. Mula sa Barangay Zapote 3, WhatsApp na. Isang kapitang nabiyayaan ng talento sa panggagamot at sa kasalukuyan ay isa ring lingkod bayan sa mahigit 3 dekada niya bilang isang manggagamot gamit ang tradisyonal na panggagamot. Siya ay nangarap at nagkaroon ng adhikain na mas palawakin pa ang kanyang pagtulong sa mamamayan. At dahil sa kanyang ipinakitang malasakit sa baryo, siya ay nahalal at nagsimulang maglingkod bilang barangay kagawad noong 2002 hanggang taong 2013 at nagpatuloy ng nahalal bilang kapitan hanggang sa ngayon. At dahil sa husay at sipag ni Doc Tatay Cap sa mahigit 1 dekada o 13 taon ng kanyang paglilingkod, siya ay patuloy na magbibigay ng tapat na serbisyo at malasakit sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang serbisyong totoo para po sa inyo ay hindi lamang basta isang pamagat o kasabihan, bagkus isang legasiya ng tunay na paglilingkod sa tao na ramdam at tumatatak sa puso ng bawat Longoseños at Bacoreños na may pagmamalaki. Dahil kay Dr. Cap Erning de Rosas, takot sa Diyos at pagmamahal sa bayan ang una, isang serbisyong totoo na may tatak de Rosas. Punong Barangay Erning de Rosas ng Barangay Zapote 3. What's Cap po? Kamusta po? Doc Cap Erning de Rosas mula po sa Barangay Zapote 3. Kamusta na po? Mabuti naman po. Yun, napakabuti. I'm quite sure excited na si Doc Cap. Pero bago po natin pag-usapan at talakayin, Doc Cap, ang mga services na meron po sa inyong barangay. Yun nga po, nabanggit kanina sa intro ninyo sa OBB natin na kayo po ay tradisyonal na doktor. Marami po ang curious, ano po ba yung traditional doctor? Yun po yung sinasabi natin na albularyo. Opo. Mula po dito, I'm quite sure ang expertise niyo ay napakalawak na. And for the longest time na kayo po ay nakapanilbihan bilang traditional na doktor. At sabihin na rin natin on the other hand, bilang barangay captain, ano po kaya, baka ma-warm up nyo lang po kami, Cap. Ano kayang worst case scenario na meron na kayong na-handle? Or meron ba talagang mga quickly na napapagaling mula po doon sa ating tradisyonal na panggagamot? Una po, sa Panginoon. Panginoon po ang nagbigay niya na nung ako po ay madisgrasya sa barko, nilason po ako doon dahil lang po sa pera, sa paghihiram ng pera. Kasi sabi ko sa kanya, Tro, pasensya ka na. Kasi napakahirap magpadala ng pera lalo na pag wala. Hindi ko mapahiram. Ngayon nagalit siya. Ang sabi niya sa akin, yung pera mo na yan, mauubos sa'yo. Bilang tiga Cavite, tiga Bacoor, hindi ako nag-isip ng ganung bagay eh. Ngayon, pagdating ko doon sa kusina, nung kukuhanin ko po yung pagkain ko, dahil mainit pa naman yun eh, pagkain ko po noon, ilang segundo lang sumakit na yung tiyan ko. Biglang kumulo, nagsuka na ako ng nagsuka, hanggang dinala ako ng ospital sa ibang bansa. Wala naman pong makita na case na ganoon. Bumiyahe po kami ng Japan. Tinignan din po ako sa Japan na sabi sa akin gastric. Di balik po uli kami ng Singapore. Pinatingnan din sa Singapore, wala rin. Mabuti po nag-Manila kami. Nag-Davao po kami. Pagdating po sa Davao, merong istiba doon, siguro nakakaintindi, sumusuka po ako kahit walang alon. Tinignan po yung kamay ko, sabi niya sa akin, umuwi ka na, medyo delikado ka. Sabi niya sa akin, nilasong ka. Ngayon po, siyempre natakot na ako. Nag-request ako sa kampanya na baka pwede niyo po akong pauwiin. Pagka uwi po noon, diniretso ako sa ospital ng San Juan de Dios. Yun din po ang finding. Ngayon po, ang ginawa ko, nagtagal din po kami doon, wala namang makita. Sabi ko sa misis ko, iwi mo na ako. Nahihirapan na ako. Ngayon po, nagpapahinga ako doon sa bahay namin. Nakaganyan po kasi naghihintay na lang din ako kasi sinabi. Pero dasal ako ng dasal, lumalaban ako. May lumapit po sa akin na hindi ko maintindihan kung father o ano man yun. Hinawakan niya ako ngayon sa ulo. Sabi niya sa akin, malapit ka na. Hindi sabi ko, baka po pwede niyo akong gamutin. Gusto ko pa pong mabuhay dahil may mga anak pa ako. Sabi niya, sige, gagamutin kita. Di ngayon po, hinawakan niya yung tiyan ko.
Inimas siyang ganyan. Tapos meron siyang pinainom sa akin parang buto ng prutas. Sabi niya, tingnan mo yan. Idudumi mo yan. Yun yung kinain mo na nilagyan ng laso. Ngayon, nung pagkabigay niya po sa akin ng buto, parang medyo guminahawa ako. Parang talagang malaki ang gininawa. Yung paghinga ko medyo nawala. Tapos ngayon, sa sobrang tuwa ko, sabi ko doon sa naggamot sa akin, sabi ko, sandali lang po may kukuhanin po ako. Ngayon, nung hindi pa ako nakakalingat sandali lang gano'n, pagbalik ko nawala na siya Apa. Nawala na siya sa tabi ko Hindi pa ako nakakapunta sa amin, nawala na. Tapos doon po, medyo kumulo yung tiyan ko. Hanggang sa idunumi ko. Pag dumi ko, nakita ko po yung karning kinain ko na puro amag. At kasama po yung parang burak na idunumi. Kaya po noon, ang sabi ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng panibagong buhay. Sabi ko, Lord, gusto ko na lang po maglingkod sa inyo. Ayoko nang mag-abroad. Therefore, Doc Cap, talagang marami na po kayong nagamot at marami na kayong nabigyan ng alwan. Pero sa serbisyo natin, sa paninilbihan po natin dito sa lungsod ng Bacoor bilang barangay captain, talagang expert na rin tayo. Masasabi ba natin kahit papaano, Doc, na anong naging challenge? Halimbawa, kayo ay manggagamot tapos kayo ay naging kapitan. Meron naging diferensya ba o naging challenge from your service? Sa akin po, kasi pagbigay po ng Panginoon hindi ako nagkaroon ng challenge Kasi hindi naman ibibigay sa akin ng Panginoon niya kung hindi ko kaya. And we believe so, Cap, na talagang tayo po sa skills na ibinigay sa inyo ng Panginoon ay talagang nakakapanilbihan tayo efficiently kasama po ng mga kasamahan natin sa buong sangguniang barangay. Na siya naman din pong kasama natin ngayong araw na ito dito sa studio. Tama po ba? Baka pwede niyo pong maipakilala sa atin, Cap. Una po sa lahat, ang aking pong anak si Ebert, Consel Ebert de Rosas, si Consel Opo po, Albert Opo. Welcome po. Si Consel Apeli po, si Consel Bisca, at saka si Consel Adlawan po, at saka ang aking admin po, Reynaldo Garcia. Welcome po sa WhatsApp. Nawa po kayo ay makadaupang pa at mag-enjoy na ang ating kumpanya dito po sa interview natin na ito. From here forward, Cap, talagang talagang napaka-straightforward din kasi nung naging buhay at karanasan ni Cap natin. Hindi lamang ito yung magiging talakayan natin, kundi yung mga services din natin. Pero bago ang lahat, syempre, Cap, nanonood daw po live na live sa ating Facebook si Cap BJ. Cap BJ, good morning po. Nawa po ay mag-enjoy po kayo. Syempre, kasama po si Dolores de Rosas, ang sister niyo po, Cap, ay kasama din po natin mula po sa Facebook live po natin. From here, ay meron pa po tayong mga comments from our Facebook. Sabi po ni Cap Erning de Rosas, God bless you po. From Alias or Sheila. Ba't kasi binabaliktad talaga natin yung comment ay yung pangalan sa Facebook, no? Go Cap Erning de Rosas. Mula naman po kay Gang Panoy, Kimbo III or Ginag, oo nga po. And kay Mitch Reyes, Go Cap Erning, Marisa Bedia Abelieto Belarte. God bless po, Cap. Nawa, kayo po ay mag-enjoy at dito sa kumustahan natin na ito, free po kayo na makapag-comment. Baka mabasa po natin ang ating mga comments, mungkahi, suggestion at mga komento dito po sa magiging usapan natin na ito. Kaya naman po, simulan na natin. Cap, tanong ko lang din po, coming from the perspective na kayo po ay leader and at the same time ay meron kayong passion for healing. Nakikita niyo po ba yung progress of healing sa inyong barangay as of now? Napakalaking bagay po. Una po, nagagamot tayo, hindi naman tayo tumatanggap ng anumang bagay. Hindi tayo nagpapabayad. Ang sa akin lang, ang lagi kong sinasabi na pag kayo gumaling, una sa lahat, magpasalamat kayo sa Panginoon, humingi ng tawad, gabayan kayo. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Marami na po tayong nagamot, hindi lang naman po dito sa Bacoor, may tiga ibang bansa po. Kaya lang, sinasabi nga po na hindi na natin kailangan pang i-media or anuman or para malaman ng mga tao. Ang katuwiran ko po, total naman tao na yung magsasabi niya na si Cap ganito. Kaya po dumami na rin po ng dumami. Ang nagtiwala at nagbigay din po ng kanilang consultation sa inyo. Pero pag-usapan natin, Cap, technicality-wise, sa ating health services, dito po sa barangay natin, ano po ang mga nai-offer natin usually na services?
Katulad po nung sa health natin, lahat po libre yun eh. Yung mga gamot, pinamimigay po natin ng libre. Yung mga papers natin, mga barangay clearance, mula po ng ako mo po, libre po lahat yon. Hindi ko po pinababayaran yun. Yun, so walang bayad. Ito po ba, Kap, para lang sa mga seniors natin? Hindi po. May mga bata din po ba tayo nabibigyan? Meron po. Ng service. That's important. A part of this, ayan po, ilan sa mga litrato natin ay, ano po itong event na iyan, Kap? Feeding program po. Feeding program po natin, ayan. So, not only medicines, but also food. Nagpo-provide po tayo ng feeding program sa ating mga kabataan. Ayan, hindi lang po pang matanda, pang mga kabataan din ay meron pong libreng medisina. Kap, malaman na lang natin, honest to goodness, sapat ba ang budget ninyo for the medicine distribution? Hindi, kasi doon po naman sa budget namin as a medicine, meron naman po tayong nakaalat doon, binibili po natin lahat ng medicine para po doon sa nasasakupan natin sa buong barangay. Ang ginagawa po namin dyan, kada sityo, pinupuntahan ko po yan. Nagdadala po kami ng medicine doon, kasama na po yung feeding ng mga bata. Yun po. Sapat ho ba? Awa naman ng Diyos, nagkakasya. Na pagkakasya po natin. Hindi pa naman umabot sa puntong kinukulang. Hindi po naman. Okay. So at least po and coming from this perspective, alam natin at statement mismo mula sa leader ng ating barangay na kahit papaano ay naiibsan at sumasapat ang ating resources para sa ating mga kabarangay. Kap, sa livelihood po, perspective ng ating livelihood, kayo po ba ay nagkakandak ng livelihood trainings? Meron po. Nagagawa po sila ng bath soap, yung mga panlinis po ng plato. Nagkakaroon po ng idea yung tiga sa amin na yung mga walang trabaho, pag natuto sila doon, nagiging business din nila. Mula po dito, Kap, maitanong ko na lang din po, ano pong participation ng barangay? Since madalas sasabihin natin, ang City Livelihood ang nagkakascade o nagkakandak ng mga trainings. Ano pong kumbaga, anong ambag? Ano pong take ng barangay to support this kind of training? Kasi po ganito po yun. Nagtitraining po sa barangay, may suporta po tayo doon. Nagtutulungan kami dalawa kung ano dapat gawin, kung ano yung mga kailangan. Nag-uusap po kami. To sustain ang pangangailangan po ng ating mga kasamahan po na gusto mag-conduct ng livelihood training at mag-undergo ng livelihood training. Kap, malaman ko na lang din po, balikan natin on the health perspective, ang ating mga ambulansya. Kayo po ba ay may available na ambulance? Meron po. Kamusta na po ang status nito? Ano pong mga services ang usually ino-offer ninyo sa ambulance? Ambulansya po, tsaka yung aming photon, pong nagagamit. Yung ambulansya po namin, pag in case na may emergency, talagang dinadala lang namin kung malapit. Pero pag alam na po namin na talagang medyo critical, tumatawag po kami dito sa 161. Okay. So may coordination po tayo regarding this. Pero sa ambulance nyo, Kap, libre po ba? Libre po. So hindi naman, wala po, baka kasi sabihin nila, biglang may mag-comment dito sa atin, siningil po kami ng driver, Pag ganun po, baka pinaprogram ninyo na bawal maningil? Ay, bawal po yun. Yun na po ang pinakamahalaga sa atin. Kasi kagaya po, by far, sa lahat ng mga nai-interview po natin na sinasabi at binabanggit nga nila na talagang in the perspective ng ating iba't ibang barangays, libre yung serbisyo ng ambulansya po sa atin. Kasi madalas din po, yun ang panawagan ng ating mayor strike sa ating mga kasamahan po sa paglilingkod dito sa barangay level po natin na yung mga services natin, let's make sure na magagamit ito ng taong bayan free of charge. Para nang sa ganun, sabihin na natin, not only during election time, not only during, in the perspective of the election period, kasi kaya sasabihin natin, free of service tayo, pero hindi nangangahulugan. Tayo ay nagbibigay ng serbisyo hanggat sa abot na makakaya natin. Yun ang pinaka-importante po sa atin. From this po, Kap, malaman na lang din po natin, with the crisis na meron po tayo, sa panahon ngayon ng gas, ang tanong lang po natin, nagtitipid ba kayo ngayon, Kap? Sa ngayon po, hindi po. Kasi in case na katulad po niyan, pag mga emergency, pinalalagyan ko na po yan. Loaded po sa gas yan. Kasi mahirap din po pag magtipid tayo Lalo na po pag malayong biyahe. Siyempre po, pag nagtipid tayo, baka mamaya kulangin yung gas, tumirik pa, yun po ang pinakamahirap Opo. At least alam po natin, lalo pag emergency cases po natin, dapat ma-prioritize po natin. Kap, sa usapin po ng pagbabakuna dito po sa ating barangay, kayo po ba ay well coordinated with the City Health Office? Opo. May schedules po tayo? Sa ngayon po, parang may schedule na po.
ang ating pagbabakuna po para sa mga bata po natin. Ayun, napakahalaga din po nito, Kap. At tignan po natin yung perspective po natin kasi pagdating po sa hindi lamang livelihood, pagdating din po sa mga activities para sa ating mga kabataan. Yan, maraming salamat po. Ayan, kasi talaga iba tayo eh. So mula po dito, sa usapin po ng kabataan natin, pag-usapan natin, Kap, ano po yung madalas program at activities na meron tayo for the youth? Kalimitan po yung basketball, ayan. Tapos sa volleyball po, yan naman po ay sa pag-uusap namin ni SK. Nag-uusap kami dalawa kung ano dapat gawin para po maaga matapos o yung kakulangan. Pinag-uusapan namin kasama po ang council. Ayun. At least po na pag-uusapan, na paghahandaan natin yung mga available na services po natin. And syempre, yung mga programs natin. Nabalitaan namin, Kap, kayo po sa inyong barangay ay may library. Totoo po ba ito? Sa amin pong barangay meron po. Ano po ano yung mga resources na meron doon sa library ninyo? Yung mga katulad po ng dictionary. Okay. Nandun po. So mga encyclopedias and dictionaries ang meron po tayo. Part of which, Kap, gusto nating malaman, nabanggit din po kasi sa atin na kayo po ay merong libre po ba ang paggamit ng computer? Libre po, libre. At itong paggamit po ng computer na ito, ano ba to? May time limit? Wala naman po kasi yan po ay una sa lahat project po ng ating SK at saka ako po na nagagamit naman na ng libre. Okay. So libre po nagagamit. May oras po ba na alas 8 hanggang alas 5 lang po? Wala pong oras eh. Wala po. Ano po ang Minsan possible po na... hanggang alas 8 ng gabi. Hanggang alas 8 umaabot po na may gumagamit ng mga estudyante. Ano po kailangan naming, halimbawa, pupunta ako dun sa inyong barangay, tapos makikigamit ako ng computer. May kailangan ba akong i-present? May kailangan ba akong dalahin? Wala na po. Basta pag nagpaalam kay SK o sa councilman o meron silang pagkilala naman namin, sige lang. At mga residente po ng ating barangay ay talagang pwede po makapag-access sa ating mga computers. Yun ang mahalaga po sa atin. Dahil ang services po natin bilang mga Bacoorreño, yun nga po, hanggat maaari, kaya natin na libre ito. Kap, kayo po ba ay may available na daycare center? Sa ngayon po, daycare center meron po. Sa may sentro. Sa may sentro po. Sino po yung mga usual enrollees natin? May taga Zapote 3 ba o maraming taga labas din? Hindi po, kalimitan Zapote 3. Zapote 3 ang marami po sa ating mga residente at mga enrollees natin dito. Kayo po ba ay nagkakandak ng school supplies distribution, Kap? Kailan lang po. Kailan? Nagkandak po ang ating SK bilang meron po siyang budget doon. Ayun. At least, alam po natin nagkandak po siya kasama po ang council doon. Nandoon po kami. Ayan. Ilan po sa mga litrato na meron tayong pagkakandak ng ating distributions. Kap, malaman ko na lang, sapat ba? Kasi parang ang dami nating kabataan ngayon eh. Kamusta? Kinakapos ba kayo sa budget pagdating sa school supplies distribution? Kasi po minsan po ganito nangyayari. Pag medyo po sumahod ako, siyempre wala naman akong bisyo para paglaanan noon. Nag-iipon po ako ng konti-konti. Pag in case na medyo nakaipon ako, nagdadagdag ako ng office supply. So kayo na po nag-aabono kung kakulangan. Opo. Talaga naman ang mga kapitan natin, minsan po talaga parang sky is the limit. Akala lang po ng mga tao, na sky is the limit ang budget ninyo. Pero katotohanan lamang din ay, ayun po, naririnig nyo naman sa mga statement ng CAPS natin, bilang kapitan talagang natural sa kanila na maglalabas ng personal na pondo at pangangailangan para lang po ma-provide yung success ng ating mga programs. Kasi marami po sa ating mga Bacoorreño, lalo na po sa mga citizens natin, pag may isang tao o isang pamilya na hindi nabigyan, automatic yon. Auto-bash tayo auto-cancel tayo. So, yun po. Gusto natin malaman po, Consi Evert. Ayan po. May add lang po ako sa, dun sa programa ng ating mga kabataan, dun po sa pamimigay ng ating mga school supplies. Sa sobrang dami po ng ating mga kabataan na kapos po sa kanilang mga school supplies, alam po naman namin na hindi sapat po talaga. Kaya gumagawa na rin po kami ng paraan para maibsan pa po yung mga pangangailangan pa po nila. Kaya tuloy-tuloy pa rin po yung programa ng mga council na pagtulong-tulungan pa rin po namin. Kahit medyo malaki po yung area namin at lalong depressed area po kami. Talagang more on po kami talaga. Sa financial po mas lalong kailangan lalo. Kasi sa pag-aaral ng mga bata, yung iba din na nakakapag-aral. Kaya minsan ginagawa namin,
kung may konting pera para makapag-enroll, bibigyan namin. Pansimula, kung makapag-work sila, sige, diretso na po yan. Mag-aaral na kayo kung kailangan. From there, gusto lang natin malaman, Konsi, for transparency purposes, halimbawa, nagbigay kayo ng tulong, kayo po ba ay nagre-require halimbawa na kailangan namin makita yung registration form na nag-enroll ka talaga? Sa amin po, no na po. Kasi ginagawa po namin, servisyo naman po namin, yung kusang loob naman po namin binigay sa kanila yun. Okay, so halimbawa, kung mamarapati ng isang kabataan na hindi ito gamitin, doon sa dapat talagang paggamitan, ay nasa sa kanya konsensya na talaga. Opo. Kumbaga. Yun At least yun po, clear lang din po sa mga nais humingi ng tulong sa ating barangay, ay meron pong maiaabot na nakamay ang ating barangay. Nga lang ho, nasa sa inyo yung responsibility. Yes po. Opo. To maintain din naman na kahit papaano Opo, kahit sila naman pong papatunay kung kung mag-aaral po talaga sila ng mabuti. Siyempre, pag nakita namin nag-aaral mabuti, itutuloy-tuloy namin yung suporta para sa kanila. Yun ang pinakamahalaga po sa atin. Hindi kailangan talaga ng kuskus-balukos na ang dami nating pagpoproseso. Pero still, kailangan makita natin yung motivation and drive ng estudyante. Na gusto ko po mag-aral at gusto ko mag-iisang mabuting kabataan dito po sa lungsod ng Bacoor. At importante po yun. Thank you so much po doon, Konsi. At clear po sa atin na ito pong mga services ay abot kamay naman po sa ating mga kasamahan dito po sa ating mga constituents dito sa Zapote 3 po. Sa comment sections natin, ayan, tignan po natin. Pag nagbasa po tayo, ayun, meron talagang mga unsatisfied na mga clients that we have. Pero sila naman ang kasama natin pagdating sa ang mga tao naman po nakasama po dito sa ating comment section ay talagang nakikita natin na ibinibigay din ang pagtatanggol at syempre ang clarification doon sa ano ba talagang services ang meron tayo. Kap, malaman natin sa usapin ng basura, environmental sector natin. Kap, may ano po bang mas mahirap? Yung disiplina ng tao sa pagsigurado na ang basura ay nasa tamang lugar o yung sistema ng paggagawa natin ng basura? Alam po, sa nakikita po sa amin, yung disiplina po Kasi katulad po niyan, tapat na nila, basura na nila, hindi pa mailagay sa sako. Ang ginagawa po namin dyan, yung aming tigakot ng basura, kada sityo po, hinahakutan yan. Malaki pong pagbabago talaga. Tapos yung pong basura namin, dinadala po dyan sa Mambog. Dyan po dinadala. Hakot po ng hakot. At bukod po doon, doon po sa sentro, meron po doon isang truck ng basura na naghahakot po. Hinihintay po nila. Halimbawa po, merong hindi nakuha lahat ng aming sasakyan yung basura. Sila po yung kumukuha. So ibig sabihin po, Kap, may nakadesignate pa rin kayong tao na nangongolekta. Iwalay po sa schedule ng lungsod, tama po? Iwalay yung po. schedule natin. So malaman natin, Kap, ano po bang schedule ninyo sa city ng collection po ng... Sa ngayon po, araw-araw nilang kinukuha. Pero awa naman ng Diyos, ang sabi sa akin ng mga naghahakot, Kap, napakalaking pagbabago. Kasi dati volume, ngayon konti-konti na lang. Kasi nga natulungan din ng ating barangay sa paghahakot ng basura para dalhin po doon. Ayun, napakahalaga din po nito that our people are informed na itong mga collection po na ito, saan po nila pwedeng dalhin yung kanilang mga basura, Kap? Since, po ito, pick up po ang ginagawa nyo, no? Pick up po, dadalhin po dito sa mismong sa may Mambog po, nandiyan yung pinakatapon. Pero halimbawa, Kap, galing ako sa bahay. Mula po sa bahay yung mga basura ko, saan ko dadalhin? May dadaan bang truck? Meron po, pinupuntahan nila. Kada bahay, kinukuha yung basura. Kasya naman po yung trucks ng city. Ang umiikot po yung truck namin, maliit lang. Yung local na truck po ninyo ang umiikot at yun po ang nangongolekta. Tapos dinadala po doon sa malaking garbage collection ng ating city na siya namang dadalhin dito po sa Mambog. Ayun po ang pinakamahalaga sa atin. Kap, currently, ano ang challenge ninyo sa pag-manage ng basura? Kasi yung pong basura, yun yung pinakamahirap sa lahat Kasi araw-araw po may nagtatapon. Opo. Ang lagi kong sinasabi, dapat po i-segregate yung basura. Piliin yung dapat pakinabangan yung itatapon. Yun lang po ang itatapon natin para malesen yung basura. Yun. Kayo po baka ay nagkakandak pa rin ng cleanup drives? Ako po pagdating ng cleanup drive, 2:00 ng madaling araw, naglilinis na po ako. Nagwawalis na po ako ng aming kalye. Mahalaga po. Sikap na mismo ang sikap na ang bala maglinis. Kayo na. Nakakahiya sa inyo
Abay, minsan ho kasi talaga, ang mga community members natin, kada demanding, kala nyo naman ang itsura natin, pang level-level lang tayo. Pantay-pantay lang po tayo dito. Ang responsibilidad natin ay pantay-pantay lang din. Lahat ng bawat isa sa atin ay merong responsibility to take good care of our environment. Kaya naman po sa nanonood natin na 1.2 thousand viewers sa Facebook Live ngayong araw na ito ay nawa po, magsilbi po itong aral sa bawat isa na hindi lang po barangay captain at barangay natin ang may responsibilidad ng kalinisan ng ating community. Tayo din po as individuals, we have to maintain our responsibility and accountability to ensure na tayo po ay nakakapag-participate ng maayos sa mga programa at yung kahit pansarili nating kaayusan at disiplina. 'Di ba? Bago tayo mag-bash, bago tayo magkomento ng, alam mo yan, minsan side comment, tapos pag tingnan mo yung bahay niya, ang kalat kaya ng bahay mo. Puro kaya basura, hindi ka kaya marunong magtapon ng tama. 'Di ba? Tinitingnan natin yung kamalian ng ibang tao, tapos tayo, on our side, on our end, tayo din ay may lapses. Mahirap po yun, that we dwell with that kind of mga lapses din po ng taong bayan natin bilang mga Pilipino. Hindi lang po ito sa aspeto ng, sabihin na nating, service. Aspeto po ito ng pagiging Pinoy at pagiging tao. Pangalagaan po natin ang ating environment as individuals. Kagaya ni Miss Joy Barcoma, the Miss Earth Philippines, ay talaga namang, dapat nangangalaga talaga tayo sa environment natin as individuals. Tingnan mo si Cap, di ba? Kahit naman hindi siya barangay captain, still gagawin ni Cap ang kanyang responsibility to ensure that the cleanliness and the environment is maintained. And thank you for that, Cap. Cap, aside po dito, nabanggit natin, ang laki talaga ng challenge ng ating community pagdating sa kalinisan at sa environmental friendliness. Nabanggit po sa amin, Cap, na there also shows a challenge doon sa aspeto po ng composition ng inyong community. Nabanggit daw po kasi na parang at roughly at around 20% are residents of Bacoor, and the other 80% are coming from the depressed areas. Sorry for the lack of better term. Pero yun nga po, Kap. Any challenge po na kinaharap nyo mula sa ganitong klase ng composition ng community members? Sa akin naman po, kahit na nasa depressed tayo, nasa pamumuno po yan Una po, bilang matagal ng barangay captain, doon sa aming lugar, siyempre, yun yung pinakamahirap na lugar, yung depressed area. Kahit kailan po, pag meron tayong inaayos dyan, lalo na po pag meron mga gulo, pinatatawag ko po parehas yan. Pero para magsalita ako sa kanila ng hindi maganda, hindi ko po ginagawa yun. Lalo na po yung magmura. Hindi ko po ugaling magmura. Ang sa akin po, pinangangaralan ko sila. Kung may pagkakamali, pinapangaralan ko parehas. Magpasensyahan kayo, ganito po. Yun po ang pinakaano sa atin. At least meron tayong mas maayos na pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa ating community members pertaining our services pagdating po doon sa mga conflicts resolution natin. Minsan kasi we don't want to pinpoint people, pero talagang minsan yung lack ng ating kapasidad na umintindi sa sitwasyon, talagang ratratan din talaga tayo. Ayaw magpaawat. Maybe it's time that we also on our end ay matutunan din natin yung level na pakikinig sa ating mga community leaders, lalo po sa ating mga barangay captains. Kap, pag-usapan natin ang disaster preparedness. Kapag po meron nangyaring sakuna, grabe. Recently, ang dami nangyari sa Manila, nagkaroon ng malawakang sunog. Dito po sa somewhere in Pampanga, ay nagkaroon din po ng pagguho ng isang gusali. Kayo po ba? Gaano po kayo kahanda sa panahon ng sakuna? Pag may sakuna po, halimbawa kung na-monitor namin na may bagyo sa atin, mga 4 days, 3 days, pinaghahanda ko na yung mga tao. Para in case na dumating, nakaready na sila. Yun po. Kasi ako bilang mangingisda din ako, alam ko po yung sitwasyon. Nakikita ko po kung mga ilang araw to, tiyang nagaganito to. Yun po, kaya po, yung lahat po na nasa tabing dagat, nakakapag-ready na po sila na umalis sa kanya-kanyang tirahan. Ayun. At
importante po ito na nakakapag-raise tayo ng awareness ahead of time doon sa ating mga community members. Kap, part kasi nito, ang Disaster Risk Reduction and Management Committee ninyo ay active and syempre po well-established naman po ang ating DRRM committee. Pagdating po sa provision, kasi syempre yung rescue response, nagagamit natin ang resources natin na nabanggit po yung photon, photon tsaka yung ating ambulance. How do we train our personnel sa aspeto po ng pagsisilbi sa taong bayan sa panahon ng sakuna? Yun po sa pagdating po ng panahon ng sakuna, una po, yung pong council, nakaready po lahat yan. Kami po, tulong-tulong po kami para yung mga tao, mas servisyohan namin ng tama at mabigyan ng tamang... Kasi minsan po, pag yung oras ng hating gabi, nandoon yung bagyo, dumarating. Nagre-ready na po kaagad kami ng mga pagkain ng mga tao para hindi po sila medyo, siyempre, mga gutom na, busy. Yun po ang una namin ginagawa. Maybe we can also ask mula po sa ating committee and also sa ating mga kagawads as well na kasama po ngayon. How do you prepare? And syempre po, how do you provide additional trainings, response mechanism sa ating pong mga tanod, sa mga driver, rescuers natin? Yun po, kami mga council po kasi meron kami mga kanya-kanyang sityong tinutuluyan eh. So ako, from Sentro, from Wawa, from Silangan, from Kanluran, and from Silangan din, sila kagad yung nagsasabi sa kanila na meron tayong ganito na gagawin. Kasi medyo may bagyo tayong parating, kaya agad-agad namin na susolusyonan agad yung mga dapat gawin. Para pagdating ng may evacuation, may mga pinapasa na kaming tao na ito, i-evacuate na natin to. Kailangan nito. Sinasabihan na kagad namin ng maaga. Pero kasi merong iba na talagang hindi sila umaalis sa kanilang sa kanilang bahay. Kaya pinapabantayan pa rin namin ng mga tanod in case na may mangyaring hindi maganda. Ito po sa committee natin ng sa disaster. Si Consiad Lawan po. Good morning po. Bilang committee sa disaster, pag may mga ganong sitwasyon naman, sikap naman, at ang mga kasamang kong council, agad naman kaming nagpupulong din. Tapos may mga area na kung kailangan na talaga at nandiyan na medyo delikado na, kahit hindi pa man talagang ina-aware na namin na ma-evacuate kagad sila. Naka-ready naman kagad. In case naman din na nandun na sila, sikap naman na nagpe-prepare kagad sa mga tao ng para pagkain yun. Yun, hanggat nandun pa naman, yun, tuloy-tuloy lang ang ginagawa namin. Ayun, ang service mechanism at response natin para sa ating mga kapwa-Bacoor. Salamat po sa inyo naging input. Mula po sa ating comment section, sabi niya, sunog, picture muna bago apula. Ay, teka lang ho, opo. Kasi kung ako po ay halimbawa, ako po bilang personnel at bilang kagawad, halimbawa at meron na saksihang sunog, wala naman po akong kapasidad na apulahin yung apoy dahil wala naman po akong dalang fire truck with me, pero nako-ordinate at na-report ko ito. At kaya ako po pinipicturan upang mag-send ng proof sa barangay, sa BFP, sa BDRRMO. Kasi may mga GC po yan at may mga Viber groups po yan. Mangyari po, ayun yung isang mekanismo ng tulong para maiparating natin. Kasi sa comment section, sabi ni Nika, sunog, picture muna bago apula. Abay, teka lang ho. Iba-iba ho tayo ng skill set. Dapat din po bilang mga Bacooreño at bilang mga Pilipino, alam nyo po na hindi naman in particularity na for photo documentation lang ang meron tayo, kundi upang mabigyan din po ng pagkakataon to report kung ano na po yung visual status ng ating sunog. Kasi magkataon po ako ay nagpicture, naglitrato, wala naman po akong fire truck sa likuran ko at wala naman po akong dalang hose, baka hindi po ako makatulong din talaga at hindi po efficient na ako ang makapag-provide ng response. Isa pa po, sa comment section natin, ako po at Ate Nika na nasa comment section natin, I hope nasagot po natin yung katanungan ninyo dun sa comment at sa statement. Medyo hindi lang katanggap-tanggap na parang puro lang tayo picture. Hindi naman tayo umaabot sa malalaking klase ng sunog in such a way. Wag naman po sana knock on wood ay talagang wag naman sana mangyari. Pero may iba't ibang responsibility po tayo as kagawad, tanod, as firefighters, rescuers, at mamaya po mababanggit din natin kung ano pa po yung mga future programs natin. Sa isa pa po sa mga comment natin, sabi po dito ay baka naman po yung daanan na matagal nang na-post, ma-actionan po, lalo na po yung gagawa ng daanan, doon po naiipon yung mga tubig galing kanal. Ayun. Kap, any thoughts on this one po? Kasi meron tayong
provision and comment po patungkol dun sa kumbaga actions taken natin ito na yung daanan po na naiipon daw po yung tubig galing sa kanal. Ayun, si Consi daw po ang magpo-provide ng input. Yun po yata yung binababanggit niya na yung sa boundaries po ng Zapote 2 and Zapote 3. Aha. So, nailapit na po natin yan sa city government kasi yun po yun, ang kalsada po na yun ay dating kalsada po ng papuntang Bacoor. So, malaking gawain po talaga yan. Kaya kahit pag medyo malaki ang tubig from River Drive, tumataas po talaga ang tubig kaya hindi po natutuyo. Yun Ayun, po. ipinakamahalaga po iyon na ito pong proyekto na ito ay nangangailangan ng mas maraming resources. Opo. That is why, na isang guni na po. Ayun, ang nag-comment po kasi si Ma'am Christine Ordonez Azur. I hope ma'am na settle po yung inyong katanungan, yung inyong concern, na ilapit nyo na daw po ito, Kap. Nailapit Po. We'll only be following it up kung ano na po yung possible na magiging status, pero hindi po nakaligtaan ng inyong barangay. Ano ba kung mami sabihin nyo? Kasi Hindi po siyang through Zapote 2 din po kasi boundary po Boundary kasi po kami, hati kami. Hati po kasi yun. So kailangan talaga ng collaboration. Ayun, so alam nyo na po ang kasagutan doon ha. Kailangan ng collaboration. Mabusisi po ang pagpaproseso natin dito kasi hindi po ito, hindi basta-basta dahil hindi naman po ito pagmamayari solely ng Zapote 3. Ito po ay pinaghahatian po. So dahil may hati, ayan, hati. Ano din. Sana Ma'am Christine ay nasettle po natin yung inyo pong concern at na-erase naman na daw po ito sa city government, waiting for course of action na lang po. Maybe we can do some following ups mula po sa barangay ng Zapote 3 and syempre patuloy na pakikipag-ugnayan din po sa ating mga officials from the barangay. Sabi naman po ni Cap Jeff Campanya, Idol Cap Erning mahusay at magaling. Hi Cap Jeff. Talaga naman. ang ating mga kapitan talaga. Sabi po talaga ay ayun, meron nang sumagot si Sir Maki. Kailangan talaga ng picture sa documentation. Kasi nire-report talaga ng visuals ano nang nangyayari. Pero hindi naman po yung tinambayan lang. Ni-report naman po at itinawag naman iyon. Hindi nga ang maganda nga po ngayon, tayo ang ina-advertise natin. Pag may emergency po sa inyo, dapat specific po yung location, hindi po pwedeng dito po sa may ilalim ng puno ng mangga. Saan bang puno ng mangga yan, 'di ba? Dapat ngayon merong visuals at natutuwa tayo kasi meron na tayong mga tinatawag na GPS ngayon. At syempre, meron na tayong mga geotagging. Doon sa geotagging natin, yun i-report. Mas mabilis po na iuugnay. Di ba, Kap? Na ang ating mga Kaya po natutuwa kami kasi ang kapitan din po, kapitan, secretary, treasurer, ang DRRM focals, meron po mga sarili-sariling GC sa panahon ng sakunayan. At kapag po may sunog, even ang SK po pala natin, nakalimutan ko ang mga SK din po natin may GC, biglang magtatag yan, itatag po ang opisina, may sunog po. Kagaya kanina lamang po, napakabilis ang aksyon natin, na-monitor natin yung 1070 or yung sunog po na ating inaksyonan din po just this morning. Maliit lang naman din po ang meron tayo. Sabi po, ayan, yung mga concern po is well coordinated na po sa LGU and sa kalapit na barangay tulad nung sa daan na may tubig. Sabi po ni Kier Palmes. Si Kier Palmes po ay barangay secretary. Kita nyo, ang barangay secretary natin nasa comment section na. Sabi naman po, si Cap Erning de Rosas, 4 a.m. pa lang nagwawalis na sa kalsada. Anong oras po ba kayo nagigising, Kap? Alas 2. Alas 2? Anong oras po kayo natutulog? Mga 9 o'clock. 9 o'clock tapos alas 2? Ganun talaga. How young are you if I may ask, Kap? With due respect. 66 na. 66. Oo. Talagang sabi nga nila, the more you age, the shorter you sleep. Talaga naman. Kaya talagang... Minsan nga po inaawat ako ni Mrs. na huwag ka muna masyado maglalabas. Kasi parang nakaugalian ko na nung po akong nagbabarko, nag-apprenticeship po ako doon, naging janitor po ako doon Apo. Linis, talagang ako yung inutusan, lahat mula ibaba, yung flooring, walis, map, yun po naging trabaho ko doon. Parang hinahanap ng katawan ko po. Grabe, talagang yung pagiging workaholic natin, Kap, still nasa usapin tayo ng disaster preparedness, Meron kasi mga concern dito, konting ulan lang daw kasi talagang binabaha ang Zapote 3. Tama ko ba? Hindi naman po lahat. Sa amin po, pag umulan, may bahang konti, release ka agad. Nare-release? Hindi wala naman na kaagad. Hindi yung para tumirik ang tubig doon. Hindi po. Kasi ulit. Yung about po dyan sa baha po natin, gawa po ng
tinatayong LRT, medyo natatakpan na po yung mga daan ng tubig po natin, mga sinaunang daan ng tubig. Opo. So pag umuulan po tayo, lumiliit na rin po yung daanan ng tubig papunta sa river drive or yung sa dagat. So sa laki ng pagbabago po ng Longos, nagkakaroon po ng pabago-bago na daan. Opo. So minsan yung iba may mga tumatayo pang bahay sa mga daan ng kanal. Tapos sa project minsan ng LRT. Kaya talagang yung tubig po natin matagal bago mahupa pero dumadaloy naman ng tubig pero mahina po. Ayun. So, isa po yun sa mga developing struggles natin ngayon as of this pressing time. And admittedly, sinasabi din naman po ng ating barangay na yun ang struggle natin. Statement din naman po mula sa ating barangay, nag-agree sila na because of the current developments that we're having mula po sa LRT development at iba't iba po, yung waterways natin ay medyo nagsisikipan. Lalo na po dito sa Barangay Zapote 3 sa Longos. Opo. Mostly po ngayon, itong month ng June po is lumalaki ang tubig sa dagat. Galing dagat. Kaya medyo kahit wala pong ulan, pumapasok po yung tubig dagat. Rumirekta po yan sa mga old canals po namin. Parang tumitiim po siya. Okay. Kaya kahit walang ulan, nagkakaroon ng tubig. Oo, so may water pa rin sa kanal ninyo. Opo. Ganun po siya. Lalo po ngayon. Minsan di naman po siya totally sa ulan lang gagaling. Minsan po sa taas ng tubig. Ayun. Dagat. Ipasipsip po natin ang dagat. Minsan kasi ang pakahirap, di ba? And some other people do not understand the struggle na ito po ay pinag-aaralan at ina-analyze din naman natin. Subukan niyo pong tikman yung tubig. Kung maalat tubig dagat po yun. Hindi, wag niyo pong titikman yun. At lalo na pag nasa canal area natin, wag ho. Ito yung mga struggles and challenges that we are currently facing sa ating barangay Zapote 3. At mula po dito, baka mami sabihin, grabe naman tong host na to. Pero ito po ay isa lamang sa mga struggles natin na dapat mabigyan at pagtuunan natin ng pansin. And I'm quite sure, Cap, ito ay ipapasa mo naman. Hindi mo naman ipapasa yung problema, no? Oo, kundi ipapasa mo with current solution and possible solution doon sa ating mga leaders. Next in line po sa atin. Ayan, mula po sa comments, magandang tanghali, sabi sa WhatsApp na sabi po ng Bacor at home tayo dito. Pag may sunog or bagyo, gusto ni Cap na naka-ready na ang pagkain para sa mga to, lalo na sa bata. Diba? This is real. Realistically speaking, dapat ang mga kapitan talaga natin proactive. Diba? Hindi kong sinabing proactive na iisipin nyo, magkakasunog dito, Oo. Alam po natin for a fact na ang Zapote 3 ay isa sa mga hot zones natin. At literal to na hot zone talaga dahil pandalas din na nagkakaroon ng insidente ng sunog. Cap. Sunog po. Mula po dito, Cap, in the perspective to settle it, sasabihin kasi nila, Cap, baka mamaya kayo ay sinusuportahan nyo din na nasusunugan yung community members natin. Anything that you'd like to say and any opinion, any thoughts on this? Doon po kasi sa sunog na yan, wala naman pong may kasalanan kundi sila. Dapat po mag-iingat sila. Minsan po sisihin yung mga nakapwesto. Hindi po. Sila po nang dapat mag-ingat. Kaya po nagkaroon ng ganyang sitwasyon. Dahil din sa kanila, hindi naman kagustuhan ng Panginoon na masunog kayo. Pinag-iingat kayo ng Panginoon na ayusin nyo. Maging maingat. Ang nangyayari po kasi nga, yan, napapabayaan yung mga electric fan, appliances. Nagkakaroon ng cost ng sunog. Importante din po talaga that we have to be very responsible sa ating sa consumption ng energy. Lalo pa ngayon at ang lulutong ng mga wirings natin dahil sa init ng panahon. Abay, talaga naman, wag na po tayo mag-overload pa ng ating mga appliances. At syempre po, wag tayo mag-overload pa ng pagkonsumo natin ng enerhiya. Talaga naman. Cap, kayo ba nagmo-monitor pa kayo? Kasi syempre, I'm quite sure maraming ang kakapal ng wiring nyo dun sa Zapote 3. Patong-patong. Wala pa namang nagiging prone na yung aksidente regarding that. Wala pa naman. Wala pa naman po. Kasi ang una po, yung napakalaking bagay yung yung barangay bayanihan. Napakalaking bagay po. Marami po ang nalesen. Yung lalo na pa yung mga nag-i-standby sa gabi. At least ngayon wala na po Kaya napakaganda yung programa ni Hepe at Mayor. Na talagang dati nahihirapan kami about sa ganyan Kaya maraming salamat kay Mayor at kay Hepe na talagang yung programa niya talagang napakaganda. Yes, effective. Ayan po ilan sa mga litrato nakasama po kayo. Dumuduty din po ba kayo dyan? Opo.
gabi-gabi, kada duty ko nandiyan ako. Grabe. May sponsorship ng Sunday. Sunday po. Sponsorship ng Sunday. opo. Sunday naka-assign. Tapos, the remaining of the days po, nasa ibang barangay po. opo. So, kayo, yung mga tanod, ang focus, doon na sa community. Sa Zapote 3 na lang po mismo. Doon sa remaining days natin. Which is really good. At marami na po tayong feedback na nakuha mula sa ating mga CAPs na yung bayanihan talaga na programa na ito ay talagang nagpatunay ng pagkakaisa to secure our areas. Sa Zapote 3 po ba ngayon, Cap? Gaano ba kaligtas? Paano ba natin masasabi? Kailan ba natin masasabing ligtas na ang ating barangay? Hindi po, kasi sa nakita ko, yung pagbabago, talagang naiikutan kada sityo eh. Yung pag-iinom po sa kalye, nawala po yun, pagsusugal sa kalye, nawala po lahat yun. Pagdadating po ng 10 o'clock, yung mga tao nasa kanya-kanya ng mga bahay. Yun po yung isang napakaganda eh. Hindi katulad po noon na talagang nung wala pong ganyan, halos minamagdamag eh. Nandoon na po lahat eh. Kaya saludo ako sa ating mayor, talagang grabe. Nabigyan talaga ng atensyon ang pagkakaroon. Grabe ang galing, talagang totoo lang. Yun po, mula po sa comment section natin, sabi, go Cap, masipag talaga yan si Cap at mabait at matulungin. God bless from Vice Marisa in Sitio Silangan, Longos, Zapote 3. Sabi po ni Marisa, watching po from Barangay Zapote 3, shout out po sa mga council naming masisipag, lalo na po kay Tatay Cap Erning De Rosas, mula naman po kay Ginag Panoy, Kembo, and sabi po, ayan, si Cap, pag lumapit ka dyan na wala kayong bigas, matik yan. Kahit 1 kilo, di ka uuwi na walang uwi na masasaing. May kasama pang pambili ng ulam. Napaka-unawain. Bigay agad siya. Di ba? Makikita niyo ho, lalapit ho ako kay Cap bukas. Wala po kong ulam, Cap eh. Sabi sa akin, Cap, doon ka nga sa barangay mo. Magagalit ho sa akin yung barangay captain ko kasi naman. Kasi ako talagang wala naman akong pinahindihan. Wala akong pinahindihan, kahit konti, kaya ko, nagbibigay ako. Yun ang pinakamahalaga sa atin, yung willful giving natin. Ginusto kasi talaga natin to serve our people. And Kasi that's one thing. kasi naranasan ko po rin yan na pumila. Yes. Ngayon napakasarap po nung ikaw naman yung nagbibigay. At ikaw ang pinipilahan, pinilahan si Cap. Napakaganda. Yung magserbisyo, talagang maraming natutuwa. Opo. Kasi sa dami po namin noon, 12 kami magkakapatid. Halos hindi naman nakapag-aral lahat. Kumbaga, step by step, sa hirap namin. Isang kilong bigas nga pag sinaing mo, halos yung iba hindi makakain. Ginagawa ng nanay ko, nilulugaw na lang para magkasya. At saka ang tatay ko noon, medyo magang nagkasakit. Kaya bata pa lang ako. Kailangan na i-take Sa edad na 12 years old, nandagat po na ako noon. Nakapag-aral din po ako sa pamagitan ng sikap ko. Kasi kung di ko ginawa yun, hindi po ako talaga makakatapos. Tama. Sa dami po namin. Yun ang pinakamahalaga sa atin, yung pagsusumikap po natin. Cap, still, on the perspective of peace and order and security, balikan lang po natin, kayo po ba ay may available na CCTV system na? Meron na po, meron. Yun. Ilan pa ang available na CCTV sa atin? Marami po. Ngayon po, meron pa uli po kaming ikakabit. Doon sa ibang sitio para malagyan po ng CCTV. Ayun. Buti hindi naman po pinagpuputol ng mga taong bayan yung ninanakaw ho ang mga Sa ngayon kasi sa nakita ko, sa hirap ng panahon, dapat talagang hindi nila ginagawa yung magnakaw ng ganyan sistema. Yung mga wire, hindi ba sila natatakot? Nakikita sila ng Panginoon na ganoon ang ginagawa nila. Kita nyo? Oo. Hindi ba? Hindi lang kayo nakikita ng CCTV, kita kayo ni Lord. Diba? Wala tayong maikukubli Kahit sino sa atin, hindi pwedeng magkubli sa Panginoon. Kaya pinaka-the best, tayo-tao lamang, gumawa tayo ng maayos. Yan. Magserbisyo tayo ng maayos. Yan po ang pinakatama natin statement. Talagang magserbisyo at magtrabaho tayo, panilbihan natin ang ating community members ng maayos at tama. Kung paano ba natin gusto tayo ay panilbihan din ng ating community members and ng ating government. At panawagan na rin dun sa mga walang takot. Gusto nyo ipa-review ko kay Lord yung CCTV niya sa heaven. Diba? Kasi, kita mo, diba? Ano bang klaseng perspective yung meron tayo? I'm quite sure sabihin natin kasi gutom kami. Wala kami makakain. Naghahanap kami ng mabebenta. Ang pagdidiskitahan ninyo yung mga resources ng government, yung resources ng public.
pinakikinabangan. Abay, na para bang sobra naman tayo bilang mga Bacooreno. Diba? Why not? Let's try to do something better day after day. Baka katuwaan pa tayo ng Panginoon talaga at biyayaan ka pa na magandang opportunity to live. And imbes na yung pagkukuha ng kontador ang pinag-aasikaso ninyo. Abay, minsan talaga nakakaano na lang din po talaga. Sa ilan pa po mga, pasensya na ho, nadadala ko ng emosyon nung ito kasing mga talagang loko na to, ayaw tumigil din. Tigil-tigilan na po natin yan. Kasi services po ng tao yung nawawala sa atin. Sabi po doon sa comment section, isa po ako sa mga natulungan ni Cap, may parking zone ang asawa ko. Siya po nagbibigay ng pambili ng gamot niya monthly. Ay, grab. May Parkinson's disease. Okay, pasensya na ho. Hindi ko nabasa na may Parkinson's disease. Akala ko si parking zone eh. Parkinson's disease pala yung kanyang asawa po. Tapos, nagbibigay monthly. Abay, nawa po ang inyo pong asawa ay mabuhay pa po ng matagal at maka-recover mula po dito. Cap, kung sakali po ba maglalakad ako sa Zapote 3, sa comment section, palang in-heat kasi yung mga tao dito, Oo. Nang hating gabi, ligtas po ba? Ligtas po. Ligtas naman po. Kahit sa mga sitio po dumaan. Opo. Meron po tayong Committee on Peace and Order. Ayan, kagawad natin. Ayun po, sa bilang Peace and Order Committee Chairman, napakalaking tulong po ng mga dinagdag namin na mga ilaw sa mga daanan. At saka yung mga CCTV. So, maraming dating mga nangyayari na hindi agad na titrace kung sino may kagagawan. Ngayon, mabilis na ho. 10 ulit na siguro nilang mag-iisip bago sila gumawa ng mga krimen. At nagpapasalamat din ako sa ating mahal na mayor kasi doon sa Bayanihan Patrol ay napakalaki po talagang tulong sa amin sa Peace and Order. So, talagang marami po ang natutuwa na naisip po yun ng ating mahal na mayor. Kaya talagang sana po magtuloy-tuloy pa yan. Yan po. Yun. Salamat po doon, kagawad. At napaka-importante po na tayo ay nagtutulungan talaga at meron tayong effort to do something good and better sa ating community members. Pag-usapan natin, Cap, usapin ng infrastructure. Banggitin po natin kasi syempre CCTVs, also our sabihin na natin, yung monitoring systems natin, even street lights, form part of our infrastructures. Pero sa panahon po ngayon, ano pong mga current infrastructure projects ang meron ang Barangay Zapote 3? Sa ngayon po, yung kada sitio namin, may nakalatag pong pathways kasi nga medyo mababa na yung pathways, kailangan po tumaas para magkaroon po rin ng daang kanal at malinis. Apo. Yun po. Marami pong nakabangkada sitio. Meron po ngayon. We also have our kagawad Cap to share with us inputs. Yes po. Good morning. Doon naman sa infrastructure in public works bilang chairman po. Doon naman sa mga tinayo na namin kasama po ang city government doon sa mga multipurpose. Mayroon din po tayo sa mga bawat sitio katulad ng Miapi, Aroma at mga health center. Yun din po na marami ding malaking tulong din po sa mga kababayan namin na yun kapag kailangan nila may takbuhan na lalo na sa mga sakuna, yung mga multipurpose namin. Yung isa rin po ang takbuhan doon at saka yung may mga sakit naman doon sa health center. So madali naman sila na na tulungan. At doon sa mga highways namin, minsan kasi sa harap namin sa highway talagang sa daming sasakyan doon, dati ang dami nireklamo. So na-aksyon na naman namin na natanggal namin yung mga nagparking doon, mga illegal parking. Apo. So sa tuwing namin, mag-clearing kami, zero pa ulit. Siguro talagang alam naman nila na tumulong na rin ang city government. Ayun, sa ngayon po, maganda na po yung daloy ng sasakyan namin doon. At saka hindi na masyado masikip. At saka lalo na ngayon, nadagdagan pa street light. So mas maliwanag na. Maluwag na rin ang kalsada natin. Iyo. Okay po. At salamat po doon, kagawad. Napakahalaga po na tayo ay merong ginagawa aksyon sa mga infrastructures natin. And even doon sa ating mga nakahambalang talaga naman minsan po. Ano pong mga pinaka-common
private residence ba yung mga nakahambalang doon na nakapark? Mostly po private po 'yun ang kasi may mga wala kasi parking sa looban. So iskinita kasi. So ang talaga nila halos sa labas talaga siyempre alam naman ng natin na bawal talaga dito sa highways sa labas. So minsan mahirap talaga magpaliwanag. Minsan sa amin pa binabalik bakit daw hindi sila pinagbibigyan. So, ang naman namin dito, sinusunod natin ang batas, yung tama na hindi tayo masilip ng city government. Minsan kasi may binabato, pinapagalitan, bakit ganyan, nakahamba lang dyan o nakaharang. Minsan yung nag-aabang ng mga nagsasakay doon, minsan hirap pa kasi minsan sa gitna na. Kasi yung nakaparking dito, halos sa So, minsan may na-accident rin talaga. So, na-aksyon na naman namin yun. Ayun ang pinakamahalaga. And also, bilang mga Bacoreño, hindi pa ako naniniwala na ang Zapote 3 ay mahirap na barangay. Kasi, ba't ko kayo may sasakyan kung nasa depressed area po tayo, di ba? Ano bang, kaya lang po, ibigay niyo ho sa akin yung sasakyan ninyo. Doon ako maniwala po. Oo. Hindi niyo ho ba binalak na ibenta yung mga sasakyan na nakahambalang doon sa kalsada? Kasi di ba parang, nasa depressed area, sasabihin natin sa Zapote 3, kakaunti lang ang community talaga natin na residente ng Bacoor dito. Tapos the rest ay depressed areas. Tapos may mga sarili-sarili tayong sasakyan. Ibang klase talaga tayo. At syempre, sa mga talaga namang residente natin dyan, ay makisuyo na lang po kami na dun sa mga pathways natin, walkways at mga roadways natin. Wag nyo naman harangan. Maging tao naman ho tayo. Maging patas ho tayo. Kung wala po tayong parking area at parking garage, ay benta nyo na lang po yung sasakyan nyo sa amin. Opo, may parking area po sa bahay. Opo, baka pwede dahil po talaga naman po, sige po, tignan po natin, panawagan po muli natin sa ating mga kapwa Bacoreño, lalo na po sa mga residente natin dyan, sa may Zapote 3. Pakiusap po paulit-ulit tayo dito. Ang disiplina, hindi lang po kalinisan sa ating environment, ang pinakamahalaga, yung kalinisan din po sa ating mga walkways, pathways, mga roadways po natin. Baka naman pwede po nating disiplinahin ng ating sarili. May ilang mga litrato ang tagal po kasi ipakita ng aming natin. So, tignan po natin. Oo, ayan, 'di ba? Sabi ko kasi sa iyo iba po kasi kami sa production. 120 po kami sa production. Ayan. Kaya sa sobrang dami ng staff namin, ang bilis po ng aming progreso, 'di ba? Thank you po. Ayan. Ito po mga mga litrato ng rehabilitation natin. Kanal po. Ng kanal po, ayan. Tsaka pathways po. At pathways natin. At dyan po, naghaharang na alam sigurado ako dyan, Kap. Motor yan, motor. Motor. Kung ako po dyan sa mga motor na yan, tanggalan ng kadena. Ay, hindi. Magagalit na naman yung mga natin, avid commenters natin dito sa Barangay Zapote 3. Hindi pa ako naghahanap ng away, Baka mamaya hindi ako makapunta na sa Zapote 3. Pero grabe naman po kasi, tinan nyo inayos yung pathway. Tapos gagawin yung parking area ninyo. Na tapos kapag nasanggi kayo pa ang galit. Aba, talaga naman. Dapat picturean po yung plate number. Tapos i-post natin sa Facebook. For sale po itong mga ito. Dahil iba din talaga ang mga Bacoreño. Kung wala po kayong parking lot, ipasok nyo sa kwarto ninyo, itabi nyo sa kama ninyo yung inyong mga vehicles. Sobra naman po. Konting konsiderasyon din po sa mga taong dumadaan. Kasi ito pong mga walkways, talaga namang mga pathways natin. Pinagsusumikapan po nating ayusin ang sistema. Kung ayaw nyo pong tumulong, ay hanap na po kayo ng hanap na po kayo ng ibang city na matitirhan. Sorry po, Mayor. Hindi ko po sila pinapalayas kasi naman nakakainis po kasi talaga. Sorry din, Kap. Baka mamaya wala kayo ng residente. Pero magsilayas ho talaga kayo kung ayaw nyo ninyong tumulong sa ating community members. Ang hirap po kasi, pangalagaan. Gusto kayong pangalagaan ng kapitan. Gusto kayong pangalagaan ng council ng barangay. Tapos, babardagulin nyo na din naman. Pag pinagbigyan na, abuso pa, diba? So, talaga. Uy, nako, mga Bacoreño, mga Pilipino talaga. Nako. Nakuha nyo na naman, nasundo nyo na naman ang pick ako for today. Sabi po sa comment section, Sir Idol. Ako po ba yung Sir Idol?
Sabi niya kasi, Sir Idol, sabi ni Sir Bianito Tablatin, Sir Idol, mabait po ang aming Kapitan Erning de Rosas. Tumutulong yan sa abot ng kanyang makakaya. Pero, pag sumusobra na lalagagay ng pathways, ay naku Kap, talaga. Tawagin nyo na po yung mga BTMD natin. Ipahakot nyo na ho yung mga ano. Para, yun na pong gagamitin ng mga BTMD nating ano nila, motor nila, mga tortor na nila papunta ng ano, ng atin pong, kasi sobra naman po. Dapat kasi pag walang parking, wag bibili ng sasakyan. Tama po, sabi ni Ma'am Marites. Ma'am Marites, parang iba lang yung ano. Sabi po ni Ma'am Marites Nario, para hindi kung saan nagpa-park. Yes, Sekyar, dapat yung kanal at creek ang dapat unahin. Andyan na ang tag-ulan. Opo, kaya kita nyo naman kanina, di ba? Yung kanila pong ginagawa, naglalagay ng kanal na kahit papano ay maibsan na may waterways kayo dun sa gilid ng inyong mga tahanan. Napakahirap po. May mga parking area naman po na provided ang barangay. Ayaw lang dun i-park kasi gusto malapit sa kanila. Gibain ang bahay, yun doon nang gawin ng parking lot, talaga nakakapikon. Hindi naman po. Tapos yun, doon sila magaling, lahat ng daanan ginagawang parking at galit pa. Talaga naman po. Sabi, halos na ang ginawa na rin ni Kap. Sige po, magdudugtong din yung ating mga sentences. Halos lahat na rin po ay ginawa na rin ni Kap. Sadyang may mga tao talaga na walang disiplina. Halos lahat sa barangay, kahit pagwawalis ng harapan ng bahay nila. Abay, nakakahiya naman po yun. Boy, teka lang naman po. Kung pati pagwawalis ay iaasa po natin sa ating barangay, sa tapat ng bahay natin, abay, teka lang ho. Sobra na ho ito. I-cancel na ho natin itong ano na to. Dahil talaga naman, hindi ko po maintindihan. Kap, sa infrastructure natin, laktawan ko lang yung saglit kasi ang aking damdamin nagngangalit na dun sa aspect. Hindi naman po. Baka maging meme po yung mukha ko. No? Sa infrastructure natin, Kap, tayo po, nabalitaan natin na meron kayong bagong barangay. Opo. Kasi yung luma pong barangay ninyo ay nasa ilalim ng tulay. Yun nga po yung tanong ko doon Curious po ako doon, Kap. Doon sa ilalim ng tulay, ano po bang, anong feeling na pag may dumadaan, may naririnig nyo rin ho ba? Parang Home Along the Riles. Home Along the Riles. Sila po palang original na Home Along the Riles. Home Along the Riles. Pero, buti hindi po, wala namang nangyayaring ano. Kasi medyo matagal na rin kasi yung Tulay. Matagal na yun? Oo. That's why you opted to move on a better place. Kaya lang medyo mahirap pa rin para sa amin na lumipat sa panibagong barangay kasi malayo na po sa mga ibang sitio. As in, para kang pumunta sa kabilang city. Ganun? Yung layo niya. So, doon sa dardaanan kasi ng River Drive, wala kasing public vehicles na para makapunta doon. Need mo ng talagang private or motorcycle para makarating doon. Kaya, ang plano ng mga council na pag nilipat na kami doon, magkaroon kami ng parang satellite na sa office para hindi na sila pupunta ron sa panibagong barangay. Sa bagong barangay, meron na kami dong isang satellite na doon na mag-print ang mga indigency, barangay certifications, IDs, para kung hindi na sila pumunta doon sa malayong barangay. Pero hindi doon sa ilalim ng tulay, Hindi na. Ayun, siguro maghahanap kami ng ibang areas na pwede kami magtayo. Doon ho sa tabi nung may naka-parking na motor na demanding. Hindi, wag naman. Grabe Pero tingnan natin, baka pwede pong mapasilip sa ating mga audience, ang bagong barangay hall ng Zapote. Aba, ang laki. Yes. I mean, nabigla ho talaga ako. Ang laki nga. Parang 3-story siya na. Kailan po ito na-inaugurate? Ang ganda. 25 December. December 2025. Parang ganyan po. Parang ganun po. Papasko po sa amin. Pamasko. Bay, ang swerte naman ho ng pamasko sa inyo. Building Ang laki. Ang ganda. Hindi pa nga namin nagamit, wala nang yung wire yun. Hindi pa po nagagamit, wala ng wire. Ninakaw na rin. Hindi naman po. Hindi naman. Minsan talaga, alam mo, minsan talaga ang mga tao talaga sobra din talaga. Pero ito po ay nalipatan niyo na po ilang gamit. Andiyan na po yung mga gamit, tinakot na namin yung iba. Okay. Para Bali pag po yung lipat namin. yung nasa gitna po is yung parang
parang dausan po siya, parang Hall. hall po siya na pwede rin nating gawing evacuation center. Kasi nung tinaray po namin, kasi nung di pa siya na-open, nagkaroon po tayo ng bagyo nun, tinaray po namin i-ano sila sa ibaba. Kasi yung ibaba po kasi yung parking area po yan eh. Pero sementado po siya, maayos po siya. Doon namin siya tinaray. Kaya lang ang problema, pag umuulan, Nababasa rin siya. pasok po yung lahat anggi ng ng tubig. tubig. Oo. Kaya nung doon na po namin sila nilagay sa taas na lang. Sana po ay ma-facilitate at mapasinayaan natin na kahit pa paano ay magamit na natin fully functional this year ang ating bagong barangay hall. Bay, talaga naman, napakapala din po ng, di ba? Dream come true yan. Marami po kasi mga barangay, yan ang mga pangarap no? Yan po kasi yung multipurpose po na yan po yung pinangako sa amin ni Senador. Opo. Yung nga po, binigyan kagad ng aksyon ni Congresswoman Lani Mercado na akala niya nalimutan ko. Yan po, agad-agad binigay niya. Kaya maraming salamat sa Family Revilla. Kay Mayor Strike, kundi sa kanila, siguro hanggang ngayon wala pa kaming multipurpose na ganyan. At ngayon ay napakaganda na po ng inyong multipurpose hall. Kaya po, sa totoo lamang po, malaki ang utang na loob namin sa Family Revilla. Sa totoo lang. Kasi po ako, matagal na po ako sa kanila. Masabi ko lang, ang tunay na loyal, kay matanggap ka man o wala, yung puso mo mananatiling loyal. Ako sa totoo lang po, mahihain ako Hindi ako masyadong humihingi dahil nakikita ko ang sitwasyon ni Mayor sa dami na nanghihingi. Pero ito naman yung binigay sa akin. Kaya bless sa akin itong barangay na ito. Yun. Multipurpose. Kaya Mayor, I love you. Yun, grabe po, di ba? Yun pang pinakamahalaga sa atin, Kasi si Ate Gina din napapa-agree dun sa kabilang gilid na lang natin na oo daw po, gumagano talagang Ate Gina natin. Kap, dadako tayo sa mabilisang tanong. Sa mabilisang tanong natin, bawal ang explanation. Purely kung ano lang yung sa tingin ninyo pinaka-unang sagot na maiisip ninyo sa ating katanungan. Unahin na natin, Kap. Ano po ang pinaka-challenging na ginawa o desisyon na tinahak ninyo bilang barangay captain? Yung pong masunog. Talaga na-challenge kayo? Na-challenge po ako doon kasi dalawang sitio yung nasunog September, yung isa po August. Ayun. Kaya talaga naging malaking dagok po yun sa ating barangay. Kahit kami po nakita namin kung paano na-stress si Kap during the time na magkasunuran at magkadikitan lang ang mga sunog natin. Ano naman po sa kabilang dako, Kap, ang pinaka-proud moment ninyo bilang barangay captain? Sa akin, una sa lahat, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Yung nga po, yung Family Revilla, nandiyan po, sinuportahan tayo ng todo. Yung mga kaibigan natin talagang nagbigay din naman ng tulong nung panahon na nagkaroon ng ganyan sitwasyon. Awa ng Diyos po, naibasa naman at ginagawa din naman ni Mayor ang lahat ng tulong inibigay niya. Sa laki po ng nasunog namin, kahit kami po magpapatunay, nagpunta po kami ng 13. Yung sa Naik po, para humingi ng slot para doon sa mga nasunugan. Hindi po kami pinagbigyan. Pero ang mayor natin hindi tumitigil ng aksyon para mabigyan tayo. Yun ang pinakamahalaga po sa atin. Merong course of action para po dyan sa ating mga concerns. Yan. Kap, ano po ang tawag sa inyo ng mga residente natin sa Zapote 3? Minsan po ka-earning. Ka-earning. Minsan po tatay. Minsan po doc. Di ba? Doc, tatay. Kasi po, pag yung mga tiga-malayong lugar, tatawag po yun, ka-earning. Yung tiga-ibang bansa na tawag din. Ka-earning, bakit po ganito? May nararamdaman ako. Tapos, by the picture, yun po, ang ginagawa ko doon, pinagdadasal ko. Awa ng Diyos naman, pagdating nun, wala ka agad. Kita nyo, di ba? Pati prayers kaya ng online. Pinagpipray talaga ni Kap, ni tatay at Doc, talagang iba po kapag may tulong din talaga doon sa ating pananampalataya. Malaking bagay po. Kasi una po, bago ako maggamot, pinagdadasal ko muna sila. Na Lord, sana po gumaling tong tao na ito. Patawarin niyo po siya kung siya may mga kasalanan. Pagalingin niyo po siya. Pinatawad ka na daw, Ate Ems. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Kap, kape o tulog po? Ano pong mas gusto ninyo? Kape o tulog? Siguro sa akin, tulong. Tulog.
Mas mahabang tulog? Tulog. Ayaw niyo po ng kape? Ayoko ng kape. Ayaw ng kape. Kap, ano pong maipapayo ninyo sa mga susunod na leader ng barangay? Sa akin po, bilang naging 3-termer na barangay captain, sana po kung meron mang bagong mauupo, sana po ipagpatuloy lang yung dapat na gawin sa barangay namin. Na kahit papano, hindi ko naman sinasabing 100%, kahit papano, nagbago. Kasi po nung panahon na yun, na talagang ang lugar namin, puro putek. Sa ngayon po, sa tulong ni Mayor, sa tulong ni Ma'am Lani, na lalong-lalo na po sa ating senador, awa ng Diyos po, malaking pinagbago. Ayun ang pinakamahalaga sa atin. Patunayan at talagang mapag-igihan pa natin ang panililbihan sa ating barangay para sa mga susunod na leaders natin. Kap, ayun. Pero bago tayo dumako, sabi sa comment section, ayan, sabi po, Consi Everett Lloyd de Rosas, meron pong kiss mark tsaka clap-clap. Sabi po ni Ma'am Amantilio Coritana Mirafe. Kaano-ano niyo po ito, Consi? Tanod po. Akala ko po, fanatic, may crush sa inyo to. Hindi. Shout out po kay Konsehala Feli Hernandez, ang mami ng Zapote 3, ang madaling lapitan. Di ba? At nawa po ang mga nanonood pa natin ay nag-e-enjoy. Kapipili po kayo ng 3 litrato ng ating mga barangay captains. I-describe niyo po sila in 3 words. Bawal pong umulit. Sige po. Kap. Sige po. Unahin na po natin si Cap George Medina ng Barangay Ligaswan. Ano po ang 3 description ninyo, Cap, kay Cap George? 3 salita lang, Cap. Una po, mabait po ito eh. Mabait? Opo. Matulungin. Opo. Yung panguunawa, napakahaba. Panguunawa. Yun po. Maraming salamat. Mabait, matulungin at panguunawa. Next po na kapitan natin, Cap. Pili po kayo. Yan. From Barangay Talabawan. Si Cap Banyas po. Cap Banyas. 3 words. Si Cap Banyas po, kailan ko lang nakasama. Pero nakita ko naman yung kabaitan niya eh. Nakita po ko. Sa pagtulong din, okay naman po siya. Wala akong masabi sa kanya. And last? Tungkol po doon sa mga tao niya, okay naman po mga laga. Pinangangalagaan niya talaga yung lugar nila. Pinangangalagaan ang kanilang lugar. Last po na barangay captain. Yon. Sino po iyan? Si Kapano. Tingnan po natin. Itong masasabi ko po sa kanya, una po, palakaibigan. Mabait Palakaibigan. siya. Opo, mabait siya. Mabait. At maunawain po. Mabait, palakaibigan at maunawain. Kilala niyo na ba kung sino kapitan to? Hulaan niyo na lang. Bigyan niyo ako 50 pesos. Sasabihin ko kung sino kapitan to. Sige nga. Blind item. Mabait, palakaibigan at matulungin po. Opo, 50 pesos pamay na lang po. Ay, maraming magmamain talaga dito. Sasabi sa inyo. Ito po. Si Cap Bob Binghay. Ayan po. Ng Molino 5. Di ba? Mabait. Ay. Tsaka, di ba? Dominic Ochoa. Missing you, Cap. Sa segment daw po natin. Pero yun nga po. Marami po kayong nakapanayam ng mga barangay captains at mga leaders ng ating community. Marami na rin po kayong naging karanasan, Cap. Mula po sa paninilbihan as barangay captain. Pero one thing na gusto po nating malaman, para po sa inyo, Cap, kayo po ba ay may pangarap pa para sa inyong barangay? Meron po. Kung tatanungin kayo, Cap, ano ba yung dream project or pangarap ninyo para sa inyong barangay? Ano po ito? Alam po, number 1 pangarap ko po na talagang magkaroon ng isang fire truck. Kahit maliit lang. Kahit paano po, kung merong nangyayari sa kuna, wag naman po. Nandoon ka agad, nagagamit ka agad namin may mga sakuna. Kasi siyempre, yung ibang fire truck, bago dumating, malaki na nasusunog eh. Hindi po ba kung ang barangay may ganoon po, napakaganda. Katulad po sa amin, depressed area, light material, madaling talagang masupok eh. Totoo. Yun po yung isang pangarap ko sana
Panalangin ko sa Panginoon na sana dinggin ako ng Panginoon na magkaroon na kahit na maliit na fire truck. Yun. Di ba po? Malay po natin, dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin sa pamamagitan po ng... Opo, baka naman po. Hindi. Pero upon realization, totoo po, kasi as one of the hot zone areas in the community, it is very necessary that you have your own fire truck. May... Sa dinami-rami din po ng inyong naranasan na dagok Sunog. ng sunog. Marapat lamang po and well-deserved. And nawa po ang inyong pangarap. Hindi ko lang masabi na your wish is my command. Hindi po ako yun eh. Hindi po ako genie at hindi rin po, wala po akong kakayahan na ano eh. Pero nawa po, magkaroon ng katuparan yung inyong pangarap at panawagan po sa atin para naman po ito, hindi naman po tatambay yung fire truck at hindi naman po gagamitin ni Kap yun bilang personal vehicle, di ba? Ito po ay magagamit for the community members. Lagi po ninyong tatandaan, our barangay captains are doing their best to provide something for our fellow Bacoreños. Lalo na po sa aspeto ng disaster preparedness and disaster response. Fire truck, nawakap. Kailangan. Maisa katuparan po natin ito. And marami din po sa comment section, sabi nila, tama, dapat may fire truck talaga. Matulungan kami ni Mayor Strike B. Revilla. Salamat po, sabi ni Marites Nario. Wala kasing mayor yung akala mo tropa niya talaga si mayor natin. Iba talaga, Ma'am Marites naman eh. Salamat po, Kap Erning De Rosas at sa mga council ng Zapote 3. Padayon lang po sa serbisyong totoo sa tao. Ayan. And si Ma'am Remedios Cayetano po is watching. Kaano-ano niyo po ang mga Cayetano na nandoon sa nasa comment lang po si Ma'am Remedios Cayetano. Hello po, ma'am. Ayan po, mula po dito ay meron naman po syempre ang mga nais magbigay ng pagmamahal ng kanilang appreciation sa inyo po bilang kanilang naging leader at naging foundational father dito po sa inyong barangay Zapote 3. Unahin na po natin magbigay ng mensahe ang ating mga kagawad coming from barangay Zapote 3. Si Kagawad Feli Hernandez, ayan po. Any message po sa ating barangay captain? Kay Kap, ano pong mensahe ninyo? Kay Kap po, wala na po akong masasabi. Kasi siya na yung talagang kapitan na pinaninindigan po yung mga pangangailangan. Wala na pong iba. Hindi ko siya iniiwan kasi alam ko siya yung perfecto sa aming paningin. Kita mo yun? O, di ba? Opo. Talagang nagkaroon ng image of perfectness in the leadership mula po kay Kagawad Feli. Salamat po sa mensahe ninyo, Kagawad. We also have Kagawad Larry Vizca. Sir, any message for Kap? Kay Kap talagang sa totoo lang dati kasama kami, naging kalaban ko siya, tapos naging ko. Pero walang masabi ko dyan, wala kaming personal, wala kaming qualitative na kundi talagang nakita ko sa kanya na talagang mabait, kaya kahit nung naging talagang support ako talaga sa kanya, talagang tiwala ko sa kanya, talaga pagdating sa barangay, talagang ginagawa talaga niya para sa mga tao na sa kopan namin. Yan po. Grabe naman po. Very short yan. Naging magkatunggali. Oo, naglaban kami as kapitan. As kapitan. Oo. Tapos, dati po naging katunggali ko sa kapitan. Natalo ako. Kinuha ko. Oo, tanggap ko naman Kap, talo ako. Bumalik ulit ako sa kanya kasi nakita Kinuha ko naman. Tinanggap ko naman ho. Oo. Kahit maputi na ang buhok. Oo. So doon ko nakita na hanggang ngayon sabi ko, pag ikaw ito makbo, sa'yo pa rin support ako sa'yo. Dahil nakita ko sa kanya na mabait, tagang matuloy, madali malapitan, tsaka kaunting lambing lang, talagang nagbibigay. Ano hong madalas nilalambing ninyo? Alam na financial. Kap, wala na kami pambila ng bigas. Talaga naman. Sikap naman. Talaga. Madali mo malapit. Kaya so, sabi ni Kagawad. Bukas singian mo. Bukas singian mo. Magbibigay din po. Agad-agad yun. Kasi ako pag nagalit ngayon, kay kalaban man kita, bukas wala na yun. Ayoko magtanim ng galit Di ba? Opo. Kasi, number one, nagiging sakit yun pag itinanim mo. Di ba? Pag nakita mo, nagagalit ka, hindi, nataas ang dugo mo.
Bilang nandito sa barangay natin, bilang pinuno, ang sinasabi ko sa kanila, hindi ko noon maalis na sila yung mamili ng kapitan. Karapatan nila yun. Basta sa akin bilang kapitan, nandito ako. Kung kayo man ay nakalaban ko sa politika, tanggalin nyo na po yun. Ay. Isang araw lang po yung politika. Ang mahalaga rito, yung bilang magkakaibigan tayo, ibalik po ninyo yun. Bukas po ang aming pintuan sa barangay na para harapin ko kayo. Wala po akong pinahindian, kahit nakalaban pa kita, wala po sa akin yun. Ayoko po magtanim ng sama ng loob. Una po, may edad na rin ako. Hindi po ba? Ako, pag nagalit ako ngayon, bukas wala na yun. Talagang inialay na lang sa ipagpapasa Diyos na lang ni Cap. Bahala ka na, Lord. Yung mga kaaway ko, kunin mo na. Hindi, wag naman ho. Pinagpapasa Diyos lang para at least ma-release yung fear at yung anger na meron tayo na yung fear syempre na mawala yung relationship, masira yung relasyon na meron tayo at magandang pakikitungo sa bawat isa, no. Kaya si Kagawad Larry, no, tinanggap kahit maputi na ang buhok ko. Talaga naman ang Cap. Suportado pa rin talaga ang ating kagawad sa ating Cap. Maraming salamat, Kagawad Larry. Ayan po, susundan naman po ito ng mensahe ni Kagawad Albert. Opo, Kagawad Albert, any message for Cap? Magandang, ano na ba? Hapon na pala. What's Cap? Masasabi ko lang po kay Cap Erning, mabait naman talaga. So kahit na siyempre, wala namang perpektong panunungkulan talaga. Ako bilang kagawad, naging first kagawad din ako. So, lagi ako independente actually. So, first kagawad ako, parang naging treat ako sa kanya. Yung unang takbo ko. Pero, may mga napapag-anuhan kami na hindi napapagkasunduan, ganun. Pero later on, pag lumalapit, siya ang kusang lumalapit, na unang lumapit sa akin, kasi, pasensya ka na. So, down to earth din talaga. Kaya mabait talaga. Kung meron kaming hindi na pagka-anuhan, humihingi siya ng siya na mismo ang gumagawa ng paraan para kaya magkaayos, hindi na lumawak pa o tumagal pa yung Kaya believe ako doon kay Cap na mabait. Yun. Grabe naman ang kagawad natin. Mahilig magpalambing kay Cap. Yan ang gusto nila. We also have with us Kagawad Edgar Adlawan. Kagawad, any message for Cap? Gandang hapon po. Sa akin naman, sa kay Cap, sa pagsasama namin bilang, halos magkasabay din naman kami, si Cap at si Konsyala Pili. Sabay kami sa term na hanggang ngayon, last term na rin. Kay Cap, wala akong masabi dyan. Lahat naman ng nangangailangan, nakikita ko at napagbibigyan naman. Sa samahan naman namin, yun, sobrang bait niya. Cap, God bless, more power. Yun. More power, additional powers, more. Ayun po. Siyempre, tutuloy po natin ito. Mula naman po talaga naman. Ang kagawad, si admin daw po muna. Si admin muna ang ating uunahin. Admin Jack Garcia, admin. Salamat po, magandang hapon po sa atin lahat. Wala po ako masasabi kay Cap, talagang saludo ako. Hindi lang kami bilang magpinsan. Una niyan, bago pa tumakbo yan, sabi ko sa kanya, Cap, tumakbo ka. Pagtakbo mo, magre-resign ako sa susuportahan kita, sasamahan kita. Hanggang ngayon, 13 years na kaming nagsasama niya. Wala akong masabi riyan. Napakabait. Ulang na lang, pati sarili niya, ibigay siya, nahingi ng tulong. Grabe. Isusubo na lang niya, binibigay pa niyan. 13 years na ho kayo nagsasama? Sa barangay. Akala ko baka yung asawa talaga naman. Cap, thank you sa lahat. Thank you. Wala na akong masasabi. Pagpapalain ka ng Panginoon. Higit pa. Sobrang higit. Yun ang pinakamahalaga sa atin, di ba? Talagang yung pasasalamat na meron tayo. Pero 13 years nagsama, si admin tsaka si Cap. Chismis yun. Hindi, sa barangay pala. Trabaho naman po kasi ito namang mga to talaga. Baka may sa comment section natin, gawin natin. Siyempre, to complete our list and roster of those people who'd like to thank Cap, siyempre, ang anak po, Kagawad Evert De Rosa, sir. Ayun po, magandang hapon po. What's up, Cap? Masasabi ko lang sa daddy ko. Kasi sa kanila lahat, wala silang masabi. Ako, ang dami kong sasabihin. Kaya, papakatotoo na ako. Hey, daddy, thank you sa lahat-lahat ng mga sakripisyo. Hindi lang para sa pamilya, pati sa mga nasasakupan mo. Alam ko na mahirap para sa iyo ang nakikita mo na mga kabarangay natin ay malimit may kakulangan sa buhay.
Kaya lang hindi natin kayang ibigay lahat. Kasi alam mo naman na talagang sa sobrang dami ng constituents natin, hindi natin mapagbibigyan lahat eh. Pero ginagawa mo yun. Yun nga yung sinasabi nila, kakainin mo na lang. Binibigay mo pa. Pero yun naman yung bless na ibinibigay sa ni Lord na sobrang pagpapala. Yung healthy ka, hindi ka nagkakasakit. Yung family natin is healthy family din, happy. Then yung mga kaibigan din natin talagang lahat nakasuporta sa inyo. At kay Mayor Strike, tsaka sa Pamilya Revilla, maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta sa Barangay Zapote 3. At kay Daddy po, yun lamang po, maraming salamat po. Thank you so much po, sir. At sa ating kagawad, nawa po ang mga mensahe na ito ay maging inspirasyon sa atin. Napatuloy nating panilbihan ang ating mga community members even amid our graduation and term, even amid the end of our term as leader of the community member. Mula po dito, dudugtungan natin ito, Kap, ng mga video messages mula naman po sa mga nais magbigay ng pasasalamat para po sa inyo. Let us all watch this. Yan, mula po dito, ayan talagang nakikita natin, maybe later on we'll be reviewing and seeing ang ilan pa po sa mga mensahe na meron po tayo matututukan natin. And syempre, ayan, meron pong mensahe mula sa comment section. Ako po, 13 years na ako kay Kap. Sobrang bait niya. Simula sa pagtakbo mo hanggang sa huling laban mo, Kap. Dito pa rin kami sa iyo, nagmamahal at sumusuporta. Mula po kay Christy Hernandez. Ay, grabe naman po ito. Ayun. At naalala ko, nakikichismis lang din po ako sa comment section natin. Tignan po, kasi ang dami talaga nagko-comment din. Napaka-active po ng mga commenters natin dito. And syempre, still, para po ibigay sa atin ang mensahe ng mga pasasalamat, let us all watch this audiovisual presentation. Erneng, ipagpatuloy mo ang iyong layunin sa iyong barangay at walang makakapari sa iyong ginawa. Kaya ako nagpapasalamat na kahit manuwari, ipagpatuloy mo pa yang tungkulin mo riyan at pagpalain ka sana ng paong may kapal at bigyan ka ng magandang kalusugan. Pagpalain ka nawa. Congrats, Kap! Keep up the good work. Pagpatuloy mo lang yung pagtulong sa mga kababayan natin dyan. More power. More power! Good morning, Kuya Kap. Magandang araw sa'yo. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na ang aking kapatid ay laging healthy, laging masaya, full of energy. Bilang isang kapatid po, si Kuya Erning ay isang madasaling tao. Lagi pong bukas ang kanyang palad sa pagtulong. Isa po yan sa kanyang bisyo sa araw-araw, ang pagtulong. Kahit na po minsan kakainin niya na lang, ibibigay niya pa sa mga kapatid niya. Ganyan po siya sa amin. Ganyan po niya kami, kung gaano niya kami kamahal. Kaya naman po, ang mga ugali niya na yon ay nakita ng ibang tao at minahal din siya dahil sa ganung pag-uugali. Bilang kapitan naman po sa barangay, masasabi ko po na talagang siya po isang masigasig at tapat na tumulong sa mga tao, sa mga constituents niya po. Lagi po siyang handang tumulong sa anuman pong makakaya niya. Isa po siyang mabait na tao at lagi po naming pinagpupunyagi sa iba na kung ano po yung nasa puso niya, kung gaano po kaganda. Kasi sa tingin ko po talaga, iyan lang talaga yung vision niya talaga, ang tumulong palagi at paunlarin ang aming barangay. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Diyos na i-bless po siya in His very special way. Kung gano'n niya po kami kamahal, gano'n niya rin po kamahal yung ibang tao na nakapaligid po sa Kanya. Kaya po, Kuya Erning, para sa iyo, mahal kong kapatid, alagaan mo yung sarili mo palagi, isipin mo palagi na nandito lang kami para sumuporta sa iyo at lagi kang mamahalin sa araw-araw. Kuya, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin at naway pag-ibayuhin mo pa lahat ng gusto mong mangyari na maganda
para sa iyo at para sa Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyo, kapatid. God bless you palagi. I love you. Magandang araw sa inyong lahat. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Betty, isa sa kapatid ni Kapitan Erning. Natatandaan ko po nung araw na kami po yung mga bata pa. Isa si Kuya sa tumutulong sa nanay ko at sa tatay ko sa paghahanap buhay sa dagat para kami lahat ay makasurvive. At pag ako po o yung ibang mga kapatid ko nangangailangan ng pera para pambili ng tinapay or candy, andyan po siya, kukuha lang siya sa sulugan ng pera at bibigyan niya po kami. Para sa akin po, he is one of my best brother. Kaya nga po nung sinabi niya sa akin na siya'y tatakbo bilang kapitan, di po ako nagdalawang isip, di po kami nagdalawang isip na magkakapatid na suportahan siya dahil talagang siya po ay matulungin tao. Dahil mula noon hanggang ngayon ay patuloy sa pagtulong ang aking kapatid sa kanyang mga kababayan at kabarangay. Kaya mahirap mang desisyonan na dapat sana ay may magandang opportunity siya dito sa Canada. Give up niya yon para matulungan ang kanyang mga constituent. Kaya naman kaming magkakapatid ay talagang full support sa kanya dahil alam naming napakaganda ng kanyang hangarin sa buhay. Kaya sabi ko nga sa kanya, keep it up kapatid. Andito kami para suportahan ka at tulungan ka. Sabi, kaya nga kami nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan ka ng lakas, ng wisdom at malawak na pangunawa para makatulong sa kapwa at sa iyong mga kabarangay. Ipagpatuloy mo lang yan kapatid. We are here to support you. We love you. Hi Daddy. Gusto lang sana kitang batiin ng congratulations sa 3 termino mo bilang kapitan. Tunay na serbisyong totoo para sa ating mga kabarangay dyan sa Zapote 3. Lagi kang mag-iingat. I love you. Bye. Uy, akala ko si Ian Veneracion eh. Ay! Eme! Hi, Tatay. I really appreciate you. Love you, Tatay. Hi, Tay. Thank you for being such a wonderful person to everyone po. And thank you for being a role model sa pagiging mabait at caring na tao. We are so proud of you and we love you more than words can say. Great job! Love you, Tay. Love you, Tay. Hi, Tay! I'm so blessed to be part of your family. Congrats, Tay! 26 years of serving in barangay. Isa lang masasabi ko, Tay. Good job! Stay safe and healthy, Tay, always. Ingat ka palagi. Love kita. Love you! What's up? Sikap ko bilang ama na sa Zapote 3 ay taong maaasahan, masipag, kind at generous. Taos puso niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin para sa mga taong kanyang nasasakupan. You really did a good job, Kap. God bless and more power. Ingat ka lagi. Love you. Nako naman, grabe naman talaga yung dulong mensahe na yun, Kap. Any reaction po? Any reaction, any thoughts from you, Kap? Una po sa lahat, nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon, sa aking mga kapatid na talagang sumuporta rin, nagmahal, sa aking asawa na talagang nandyan lang siya palagi, kung ano man yung mga problemang dumarating, nandyan siya. Nung katulad ng mga nakaraang taon, medyo mahirap kasi nasa Canada siya, patagal siya roon. Ang kasama ko, yung anak ko nga, ito, tsaka yung aking mga apo. Siyempre, sa pagtulog sa gabi, napakahirap. Napakahirap. Minsan natutulungan na nga lang yung luha ko eh. Minsan, di ba, nakakasakit din minsan. Wala kang madaingan. Napakahalaga pa rin yung meron kang kinakasama sa buhay. Lalo na po yung ating mga asawa.
Sana po sa lahat po, mahalin po natin yung ating mga asawa. Yun lamang po ang masasabi ko sa inyo. At God bless po sa aking mga apo. Mahal na mahal ko sila. I love you mga apo. Grabe, no? Such a sweet father and a grandfather. Talagang lolo talaga. Iba din talagang impact sa atin ng pamilya natin. And to make them our top priority is very much essential. Pero tingnan nyo naman, ang mga kapitan natin talagang ibinigay pa rin ang kanilang buong puso sa paninilbihan at sa pagtatrabaho para sa ating community members. Ayan, mula po dito, meron po kaming ilan lamang na nais ipabatid. Baka meron kayong mga announcements, may mga panawagan po kayo. Yan po. Yun po. Sa nalalapit po na piyesta po ng sa Potitres sa June 24, meron po tayong Miss Gay Longos. Nagaganapin po yata ng, if I'm not mistaken, June 22. Yun po yata ang ang Miss Gay contest. Open po yan sa mga Tigalongos lang po. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayun po ang mga aantabayanan po nating activities para po sa ating mga kasamahan sa Longos po. Kayo, Kap, baka may mga pabatid pa kayong anunsyo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga tiga sa Potitres. Alam po ninyo, bago ako magdasal, pinagdadasal ko kayo na sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan lahat. Kaya lahat po ng tiga sa Potitres, I love you very much. Grabe po, such words na mahal pa rin tayo ng ating kapitan kahit na talagang minsan umaabuso talaga tayo sa mga opportunities na ibinibigay sa atin. Talaga namang patuloy kayo iniintindi ng ating barangay captain. At syempre po, salamat, Cap, for showing us and giving us your heart, for giving us your services, ano yung mga ino-offer ninyo sa inyong barangay. And sa mga kasamahan po ninyo, maraming salamat po sa inyong pag-agapay sa ating barangay captain, kay Cap Erning. At talaga naman, hindi po maisa sa katuparan ng ating barangay captain ang mga programa na ito without your help, without your support, at kung wala po ang suporta ng bawat isa sa atin. Nawa po ang bawat isa ay patuloy na, Kap, any plans? After ninyo makagraduate, after you finish, if ever, magkataon, the 3-term, any plans? Anong unang gagawin ninyo, Kap? Siguro po, pag tapos na yung term ko po, tututukan ko na po yung paggagamot. Doon po ako tututok ngayon. Kaya talagang nandoon na si Cap. Nandoon na po yung puso ko talaga. Ibigay nyo na yun kay Cap. Huwag na kayong makihati pa. Pag nakihati pa kayo sa puso ni Cap. Napakalaking bagay po yun eh. Lalo na po yung mga walang-wala. Yung mga hindi nakikita ng doktor yung sakit. Pupunta sa akin. Ayun, awa naman ng Diyos. Gumagaling sila. Muli po, napakalaking pasasalamat. Maraming salamat po sa ating punong barangay Erning de Rosas ng barangay sa Potitres. Thank you so much, Cap. And sa lahat po ng kasamahan natin dito na nanonood sa studio at sa mga social media na nanonood, nakatutok po sa live natin, sa TikTok, sa Facebook po natin, sa mga bashers, commenters, inquirers, and everything. At sa lahat po ng mga tagapagtanggol ng bayan, kayo po si Saido. Ayan, sa lahat po na nagbigay din ng kanilang mga video messages, sa granddaughters, syempre sa wife, at sa mga anak po. Maraming salamat po for taking the time na patuloy ninyong ipamalas ang inyong pagmamahal at suporta sa ating Cap Erning. Lagi po nating tatandaan na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo, sa bawat leader ay may responsibilidad, at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacoorreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacoorreño. Ako po muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw po at abangan niyo pong muli ang Usapang Bacoorreño dito lamang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Thank you, Cap. Thank you so much po.